Ang istoryang inyong mapakikinggan ay naglalaman ng mga sensitibong salita at eksena at mga pagmumura na hindi dapat marinig ng mga bata. Ang istriktong gabay ng mas nakatatanda ay kailangan. Aba, huwag mo kong inuutusan. Alam ko kung anong ginagawa ko at kung ano ang gusto ko, ha? Kapag ayoko na sa'yo, kapag sawa na ako sa'yo, saka lang ako magsasabi. Pero hanggat nag-e-enjoy ako, wala kang karapatan na magreklamo. Hawak ko ang buhay mo. Pero tandaan mo, kapag ako nagalit sa'yo, bubuhayin pa rin naman kita. Pero pagsisisihan mong malala kung bakit buhay ka pa rin. Napakasama mong tao! Hayop ka! Demonyo ka! Demonyo! Kahit magsisigaw ka pa dyan, hindi pa rin naman magbabago ang kapalaran mo. Wala ka pa rin kwenta sa lipunan. Alam mo bata, kahit na magmatapang ka, walang mangyayari sa'yo. Bakit? Sino bang tingin mong kakampi mo? Yung mga taong nasa kalye? May mga tumutulong ba sa'yo, ha? May pulis ka bang malalapitan? Meron ba? Wala, di ba? Ganyan din naman ang iba. Ganyan din ang dinanas nila. Pero nauwi pa rin sa wala ang pinaglalaban nila. Ano ka ba? Pulubi ka lang naman eh. Walang may pakialam sa buhay mo. Kaya tanggapin mo na lang kung ano ang kapalaran mo. Isa lang din naman ang patutunguhan mo eh. Ang maging pokpok. Ang ibugaw dyan sa mga parokyano. Yun lang ang papel mo sa mundo. Kaya wag mo kong aartihan. Ang mga bata sa lansangan ay madalas na puntirya ng mga taong mapagsamantala. Sila na ang walang karapatan sa lahat ng bagay, maging sa hustisya na hanap nila. Pero bawat kasalanan na ginagawa ng tao sa kapwa nila, tiyak na may malaking balik sa kanila. Ano kaya ang kahahantungan ng mga bata sa lansangan na naghahanap ng katarungan laban sa mga walang konsensyang tao? Maparurusahan kaya sila o magiging alipin lang din ng madilim na nakaraan ang mga batang hindi makuha ang katarungan na hangad? Oh, paano yun? Sasama kayo sa mga lalaki tapos pupunta kayo ng motel? Oo, tapos hahatiin yun ni Aling Baby. Hindi ko alam kung magkano bayad sa amin eh, pero kada isang lalaki may 200 kami. Malaki na yun ha, tapos madali lang din naman. Kaso masakit lang. Minsan kapag may sadista, ayun, dun ka mapipilayan. Si Clara nga may mga pasarin hanggang ngayon eh. Sumuka yun ng dugo. Paano? Pinagsusuntok siya nung nasamahan niyang lalaki. Binigyan lang siya ni Aling Baby ng 100 na dagdag. Gusto mo rin ba? Hoy, hindi, ayoko nga. Nakakatakot kaya yan. Mamamalimos na lang ako sa kalsada. Sus, mamamalimos ka tapos kung ano-ano pa sasabihin ng mga tao sa'yo. Hindi ka rin naman bibigyan. May magbibigay sa'yo pero piso. Eh dito, kapag kaya mo ng 3 lalaki sa isang gabi, may 600 ka na. Di ba mas mabilis ang pera? Kahit na, bata pa ako. Ilang taon ka na ba? 11 pa lang ako. Pwede na yan. 10 nga lang ako nagsimula dito eh. Minsan yung iba pang yosi lang. Ganyang bata mas madali makakuha ng customer. Mabenta kasi. Kapag mga ganito sa amin na 16, minsan ayaw na nila. Gusto nung iba 8 pa lang o kaya ganyan 11. Kapag first time mo yan, pwede yan 500 agad. Pero wag, kawawa ka lang din kapag sinimulan mo na tong ganito. Magandang araw, Lola Telang. Magpapakilala na lang po ako bilang Fiona. Isa sa mga masusugid na taga-suporta simula pa po noong una. Matagal na pong nangyari itong kwentong ibabahagi ko. 11 taong gulang pa lang po ako nung mga panahon na ito. Taong 2010 sa Maynila. Ipinanganak na ako sa lansangan. Bata pa noon ang nanay ko nung isinilang niya ako. 14 siya. Hindi ko alam kung sino ba ang tatay ko. Simula noon, hindi ko na nasubukan ang magkaroon ng maayos na buhay. Maaga rin kasing namayapa ang nanay ko. Noong 23 siya, nagkaroon siya ng sakit sa baga. Sumusuka siya ng dugo hanggang sa mamatay siya. 9 na taong gulang ako nung naulila ako. Naging maaga rin ang pagtanda ng utak ko dahil parang hindi ako dumaan sa pagkabata.
Kailangan ko agad intindihin ang buhay at ang nangyayari sa paligid. Kaya sa mga kaedad ko, mas matanda talaga akong mag-isip. Iba talaga ang buhay sa lansangan, Lola Telang. Doon mo makikita lahat ng klase ng krimen na kayang gawin ng mga tao. Ang iba, sanay nang sumusubok para mabuhay. Bawat bata sa lansangan, may mga grupo yan. Hindi pwedeng walang humahawak na sindikato sa amin. Yung ibang pulubi, galing sa probinsya, lumuwas lang dito sa Maynila para magkaroon ng trabaho. Pero ang nangyari, napasama sa sindikato. Mga pulis ang madalas na may hawak sa amin, kaya galit din kami noon sa mga pulis dahil walang mapagkakatiwalaan sa kanila. May mga kaibigan ako, pero iba sa kanila ay nagbebenta ng katawan para mabuhay. Minsan naman ay ibinebenta sila ng mga bugaw para lang mas malaking kita ang mapunta sa kanila. Isang gabi, pabalik na ako sa terminal na pinagtutulugan ko, nakita ko ang kaibigan kong si Belen. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Huy, ayos ka lang ba? Ang sakit ng katawan ko, saka dito sa ano ko. Kaya hirap talaga ako makalakad. Parang namamaga nga eh. Bakit ba kasi? May sadista ka bang parokyano? Yan ba yung sinasabi mo na nambubugbog? Hindi. Meron kasing pinasama sa akin si Aling Baby. Pinasakay niya ako sa kotse tapos mga matatanda na yon, nasa 40 na ata. Hindi ko naman alam na 4 sila. Ang sama ng pakiramdam ko. Pagod na pagod ako tapos para akong lalagnatin. Hindi ko kinaya yung 4 sila. Yung isa, tinali pa ako. Tapos kung ano-ano pang pinagagawa sa akin. May pasapa nga ata ako sa tagiliran ko eh. Sobrang grabe sila. Mga nakabatak pa yata. Iba yung tama nila. Hala, kawawa ka naman. Huwag ka na kasi magganyan. Pwede ka naman sumama sa akin eh. Mamalimos na lang tayo. Hanap mo lang tayo ng magandang pwesto. Pwede na yun. Kaysa naman nagpapakababoy ka sa kanila. Hindi pwede. Hahanapin pa rin ako ni Roger. Lagot naman ako pag nagsumbong si Aling Baby. Bababa na naman yung presyo ng binibigay ko sa kanila. Ikaw kamo, mag-iingat ka ha. Alam mo ba, si Nene, di ba kaidaran mo yun? Sinisimula na nilang ibugaw. Kapag ikaw nakita nila, naku ewan ko talaga. Ang ganda mo pa naman, tisay ka. Mabenta ka sa mga parokyano na ganyan ng tipo. Madalas niyan mga matatanda. Gusto nila yung batang makinis tapos maputi. Noong marinig ko ang sinabi ni Belen, bigla akong kinabahan. Tisay naman talaga ako. Iba yung kutis ko. Tapos iba rin ang hulma ng mukha ko at hindi talaga itim na itim ang buhok ko. Hinala pa nga nila noon na baka turista ang ama ko. May mga kakilala rin ako na nagsasabi sa akin na dapat hindi ako maging maganda sa paningin ng mga lalaki. Dahil darating daw ang araw na isusumpa ko ang pagiging maganda dahil yon ang sisira ng buhay ko. Takot ako dahil yung mga kaedaran ko kahit na ayaw nila nagiging sapilitan na ang pagbebenta sa kanila. Parami ng parami ang mga batang babae na nawawalan ng muwang dahil sa mga lalaking halang ang bituka. Hanggang sa isang araw, patulog na kami noon. Dumating si Roger. Roger ang pangalan ng pulis na nangangalaga sa amin. Bantay sarado niya ang bawat isa sa amin kaya hindi kami basta makakatakas. Kahit wala sila, meron siyang mga alagad sa paligid. Kapag tumakas kami at nahuli, bubugbugin talaga kami. Napukaw ang atensyon niya sa akin. Kasunod nun ay itinuro niya ako para sumama sa kanya. Huwag po, parang awa niyo na. Dito lang po ako. Aling Baby, ayoko po. Huwag po, parang awa niyo na po. Ayoko po ng ganito. Anong wag? Kapag sinabi ko sumama ka sa akin, sumama ka. Baka gusto mong gulping kita ngayon. Ayoko sa lahat yung nag-iinarte ha. Kapag pinili kita, ibig sabihin ikaw ang kailangan ko ngayong gabi.
Ganun lang yung kasimple. Hindi ko kailangan ng paawa o iyak-iyak na yan. Ang kailangan mo lang gawin ay sumama sa akin. Ilang beses akong nagmakaawa noon, Lola Telang. Pero ano nga ba naman ang aasahan ko? Wala namang makakarinig sa akin. Wala ring may kakayahang tumulong dahil lahat kami hawak ni Roger at ng mga tauhan niya. Wala naman kaming kakayahan dahil mahirap lang kami. Pinilit niya akong isakay sa sasakyan niya at dinala niya ako sa isang maliit at lumang bahay lang. Pinagbantaan niya ako na kapag nag-ingay ako, tatanggalin niya ang isa kong mata at ipapakain sa akin. Natakot ako dahil ayokong mabulag. Kahit napulubi ako, hindi naman ibig sabihin wala na akong pangarap na makalaya sa ganitong sitwasyon. Pumasok kami sa loob. Kabado ako dahil alam ko na kung ano ang mangyayari. Sige na, maghubad ka na. Huwag po. Maawa na po kayo sa akin. Parang awa niyo na po, bata pa po ako. Huwag naman po ganito. Wala akong pakialam kung bata ka pa. Basta sinabi ko na maghubad ka, maghubad ka. Huwag mo hintayin na magalit ako dahil ako mismo ang pupunit niyang damit mo. Hindi mo rin magugustuhan kapag ako nagalit. Kaya kung ako sa'yo, maging masunurin ka na lang. Parang awa niyo na po. Ibibigay ko po lahat ng kinikita ko sa inyo. Huwag lang pong ganito. Ano namang kailangan ko sa barya-barya? Kaya ko ngayong itapon lang yun eh. Dahil marami akong pera. Iba ang gusto ko. Iba ang kailangan ko. Kakalingan ka na lang po makahingi ng maraming pera. Galingan mo na lang ngayong gabi para maging masaya naman ako. Yun lang naman ang gusto ko eh. Ang kinis mo ah. Ang puti pa. Ganyan talaga ang mga tipo ko sa babae. Ang lambot ng balat mo. Nakakagigil. Huwag po. Bitiwan niyo po ako. Parang awa niyo na po. Huwag po. Huwag po. Bata pa po ako. Huwag niyo naman pong gawin sa akin to. Maawa ka lang po sa akin. Ang kulit mo talaga. Oh, ito sa'yo nang matahimik ka. Ayoko pa naman sa lahat yung kailangan pang maraming usapan. Gusto ko, kapag sinabi ko, yun na agad ang gagawin mo. Wala akong pakialam sa iyakan na yan. Ayaw mong tumahimik ka? Tama na. Tama na. Oh, di ba nanahimik ka? Gusto mo pang nasasaktan ka eh. Susunod ka lang naman sa gusto ko. Hindi ka pa magpasalamat na akong pumili sa'yo. Ang tigas ng ulo mo. Inuutusan na nga kitang magubad, hindi mo pa magawa. Ako na nga! Babagal-bagal ka! Ilang beses akong nagmakaawa at umiyak sa kanya noon, Lola Telang. Nanginginig talaga ang laman ko habang binababoy niya ang katawan ko. Hinang-hina ako dahil kung ano-anong kahayupan ang ginawa niya sa akin. Tuwang-tuwa siya habang ako hindi lang katawan ang masakit kundi ang buong pagkatao ko. Tumatagos hanggang sa kaluluwa ko ang sakit. Hanggang sa natapos siya sa akin. Para na akong basura sa kanya. Ni hindi pa ako nakakabawi ng lakas, pinagtulakan na niya ako palabas ng bahay. Matapos nun, hinayaan niya akong maglakad pabalik kung saan ang pwesto ko. Iyak ako ng iyak habang naglalakad. Masakit ang ibabang parte ng katawan ko pero pinilit ko talagang maglakad. Hindi pa ako nakakarating ng terminal kung saan kami natutulog. Nasa lubong ko si Belen na bumaba ng kotse. Oh, ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? San ka galing? Akala ko pa naman tulog ka na. Pagala-gala ka pa talaga ng ganitong oras? Ano, nagbebenta ka na rin ba ng katawan mo? Anyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Dinala ko ni Roger sa bahay niya. Tapos... Huwag mo na ituloy. Alam ko na. Walang iya talaga yung hayop na yon.
Sabi ko na nga ba trip ka nung kumag na yun eh. Ang bata-bata mo pa. Kawawa ka naman. Halika, tulungan na kita. Masakit talaga yan, lalo na't pinilit ka pa. Baka lagnatin ka pa niyan bukas. Oo nga, mainit ka na ngayon. Sandali bili na lang tayo ng gamot mo. Kahit na iniisip ng iba na masamang babae si Belen, dahil nga pumapayag siyang magpabugaw, mabait naman siya. Ginagawa niya lang yon hindi dahil sa malandi siya, kundi dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Siya ang tumulong at nag-alaga sa akin. Walang araw na hindi ako umiiyak matapos mangyari ang pinakamadilim na yugto ng buhay ko. Hindi ako makakain, ni hindi ako makapamalimos ng maayos. Madalas lang akong tulala sa isang sulok. Isang hapon, nakaupo lang ako sa gilid ng mga nagtitinda. Nakatulala, walang tumatakbo sa utak ko pero mukhang malalim ang iniisip ko. Nalaman ko na lang na tumabi sa akin si Belen. Inaabutan niya pa ako ng sigarilyo na hawak niya pero tumanggi ako. Mahirap talaga tanggapin yan. Ganyan din kaming lahat. Tarantado kasi ang mga pulis na yan eh. Mga hayop sila. Naalala ko pa nga, nung 8 years old ako, doon sa isang bakery, doon ako tumambay at natulog. Ayun, kinuha ko ng mga lasing na pulis, tapos pinagpasapasahan nila ako. 8 years old pa lang ako noon Hindi pa ako nireregla noon. 3 sila noon. Mga hayop. Tapos kinabukasan, nagreklamo ko sa ibang mga pulis. Akala ko kasi kakampihan nila ako eh. Siyempre bata ako. Iniisip ko na di naman lahat ng pulis masasama. Kaso ayun nga, dun pa ako mismo sa police station pinagsamantalahan. Wala akong laban. Bata ako eh. Maliban pa dun, mahirap ako. Palaboy. Ano ba namang lakas meron ng tulad natin para lumaban, di ba? Hindi lang naman ako. Hindi lang ikaw. Marami tayo. May mas bata pa sa 8 years old. Sadya talagang di pantay ang tingin ng mundo sa mahihirap na gaya natin eh. Kaya nga gusto ko makakilala ng taong aalisin ako sa lintik na buhay na to. Ay, tangina, pagod na ako. Bakit ganon? Bakit ang gulo ng buhay natin? Ang babata pa natin? Bakit parang wala tayong karapatan na maging bata? Maging babae? Bakit lahat yon inalis sa atin? Hindi ko rin alam. Kahit naman ako hindi ko gusto tong trabaho ko eh. Kaso wala akong magagawa. Parang iniisip ko ganun pa rin naman. Parehas pa rin naman na marumi ako. Bakit hindi na lang sa kumikita ko, di ba? Bababuyin pa rin naman ako ng mga yan eh. Kawawa ka nga. Sayang, ang ganda mo pa naman. Kung hindi ka lang dito sa lansangan nakatira, baka hindi mo yan maranasan. Sabi sa'yo sumpa maging babae sa ganito kagulong mundo. Pero ikaw, kung gusto mo magsumbong sa mga pulis, pwede pa rin naman eh. Baka malay mo, may isa sa kanila yung totoo sa tungkulin. Hindi yung malilibugan kapag nakakita ng bata. Pero swerte ka na lang kung meron pa nga. Hindi na ako kumibo dahil naglabas na ng hinanakit niya si Belen. Ngayon mas nauunawaan ko siya. Takot din ako sa mga pulis. Naaalala ko kasi noong mas bata pa ako, binugbog nila yung nanay ko sa harapan ko mismo. Kahit na anong pagmamakaawa sa kanila, hindi sila nakikinig. Doon nagsimula ang galit ko sa mga pulis, Lola Telang. Hindi naman siguro masisisi ang 11 taon na bata na magalit sa kanila kung minsan akong humingi ng tulong sa kanila pero binaliwala nila. Muntikan pa nga mangyari sa akin ang nangyari kay Belen. Ganon sa kwento niya pero nakatakas ako. Wala akong nagawa nun kundi tanggapin na lang ang nangyari sa akin. Iniyak ko na lang pero mas nabuo talaga sa dibdib ko noon ang galit. Akala ko 1 beses lang yon, pero nasundan na naman. Kusa akong dinadala ng mga tao ni Roger sa bahay nila. Hindi isang gabi kundi halos gabi-gabi. Oh, ano pang tinutunga-tunga mo dyan? Aba, sumayaw ka na. Tapos dahan-dahan mong hubarin yung damit mo. Tapos lumapit ka sa akin sabay umupo ka rito. Ano na? Bilis na! Tagal oh! Kanina pa ako inip na inip dito eh.
Bilisan mo. Huwag mo akong tignan na masama. Bakit niyo ba ito ginagawa? Hindi ka man lang ba naaawa sa akin? Ang bata ko pa. Ilang taon pa lang ako. Tapos kung ano-ano nang pinaggagawa mo sa akin. Ano namang nakakaawa sa'yo? Nakakatawa naman yung pinagsasasabi mo na yan. Kung ako sa'yo, huwag ka na pumalag, ha? Sige na, sayaw na. Aba, ayaw mo talaga? Bilisan mo na. Galingan mo yung giling mo, ha? Yun ang gusto kong makita. Pwede bang tigilan mo na ako? Pwede bang hayaan mo na lang ako sa lansangan? Hayaan mo na lang ako mabuhay ng payapa. Hirap na ako. Aba, huwag mo kong inuutusan. Alam ko kung anong ginagawa ko at kung ano ang gusto ko, ha? Kapag ayoko na sa'yo, kapag sawa na ako sa'yo, saka lang ako magsasabi. Pero hanggat nag-e-enjoy ako, wala kang karapatan na magreklamo. Hawak ko ang buhay mo. Pero tandaan mo, kapag ako nagalit sa'yo, bubuhayin pa rin naman kita. Pero pagsisisihan mong malala kung bakit buhay ka pa rin. Napakasama mong tao! Hayop ka! Demonyo ka! Demonyo! Kahit magsisigaw ka pa dyan, hindi pa rin naman magbabago ang kapalaran mo. Wala ka pa rin kwenta sa lipunan. Alam mo bata, kahit na magmatapang ka, walang mangyayari sa'yo. Bakit? Sino bang tingin mong kakampi mo? Yung mga taong nasa kalye? May mga tumutulong ba sa'yo, ha? May pulis ka bang malalapitan? Meron ba? Wala, di ba? Ganyan din naman ang iba. Ganyan din ang dinanas nila. Pero nauwi pa rin sa wala ang pinaglalaban nila. Ano ka ba? Pulubi ka lang naman eh. Walang may pakialam sa buhay mo. Kaya tanggapin mo na lang kung ano ang kapalaran mo. Isa lang din naman ang patutunguhan mo eh. Ang maging pokpok. Ang ibugaw dyan sa mga parokyano. Yun lang ang papel mo sa mundo. Kaya wag mo kong aartihan. Masaklap ang buhay na dinanas ko sa kamay ni Roger. Para bang nabaliw siya sa akin. Gusto niyang ako lang ng ako. Kahit na anong gawin ko, hindi niya ako tinitigilan. Halos ilang buwan na palaging ganon. Ang sabi ng iba, ginugusto ko naman daw. Binabastos ako ng ibang kalalakihan, mga kasamahan ni Roger. Dahil mukha raw nawiwili na rin ako. Kung alam lang nila kung paano madurog ang pagkatao ko. Paanong ang mga taong may sapat na edad at utak hindi marunong mag-isip ng maayos. Bilang bata nung mga panahon na yon, ang dami kong tanong. Maliit ang kapasidad ng utak ko pero naging matanda akong mag-isip. Ang daming tanong pero hindi masagot. Basta iisa lang ang gusto ko. Ang makalayo sa ganoong buhay. Isang umaga, sa labas ng simbahan ako natulog. Wala akong ibang ginawa noon kundi ang magdasal. Paulit-ulit, kahit na hindi ko alam kung may nakakarinig ba sa akin. Andito ka lang pala. Oh, gusto mo ba nito? May nagbigay sa akin dun eh. Ayoko naman yan. Kainin mo na. Ano bang ginagawa mo rito? Magsisimba ka ba? Papasok ka dyan sa loob? Eh baka naman masunog ka niyan. Kaya nga hindi ako pumapasok ng simbahan eh. Baka bigla na lang ako umusok sa sobrang makasalanan ko. Bakit sila nandyan sa loob? Bakit yung mga gumagawa ng masama sa atin nasa loob? Tingnan mo si Roger. Kasama niya pa pati asawa at anak niya. Hindi ba masama silang tao? Dapat hindi na sila pumapasok ng simbahan. Pero ayan oh. Kung umasta sila, para bang sila pa yung papanigan ng Diyos, na para bang paborito silang anak na kahit magkasala sila, tatanggapin at ipagtatanggol pa rin sila. Hindi ko rin alam. Ewan ko ba? Basta kapag makapalamukha ng tao, hindi yan nahihiya kahit nakaharap ang Diyos. Pero alam naman natin kung anong pagkakamali dito sa lupa. Hindi ba dapat nasa pinto pa lang sila ng simbahan na susunog ng katawan nila? Dapat umuusok na yan sila eh. Dapat nga, mas sila pang takot pumasok ng simbahan. Baka yung katawan nila buo pa pero wala na silang kaluluwa kasi hawak na ni Satanas. Hayaan mo, balang araw, masusunog din yung mga yan. Wala naman tayong magagawa eh. Ganyan naman sila.
Mga bait-baitan sa loob ng simbahan, tapos kapag nasa labas na, balik sa pagiging demonyo. Lalo na yung Roger na yan. Kung di ba naman yan gago? Aba, ibinenta ba naman si Laika? Ha? Eh di ba 5 years old pa lang yun? O mag-5 pa lang? Kawawa naman siya. Ang bata pa nun. Niwala pa yung muwang sa mundo. Ang liit lang nun. Baby pa yun eh. Bakit naman ganun? Ano ba namang mahihita nila sa 5 taong gulang na bata? Ganun na ba sila kahayok sa laman? Sa kanunya ibinenta eh. Yung ibang lalaki kasi mahilig talaga sa mga bata. Kahit na baby pa yan, bagong silang pa lang. Ang weird nila para malibugan sa bata. Galawang demonyo eh. Tapos sabi pa nga nila may parang video raw, ganun. Basta ganun. Hindi ko rin alam, malay ko ba sa ganyan? Hindi ko na rin inalam. Hindi ko kayang marinig ang kwento at ako ang kinikilabutan. Malaking pera nakuha niya dun. Baka yun na lang ang panuhol niya dyan sa simbahan. Pero di yan, wala yan. Hindi naman niya masusuhulan ng Diyos. Bahala na lang talaga mangyari sa buhay niya. Yun na lang din ang hinihintay ko kapag tinamaan siya ng karma. Alam kaya ng asawa niya yung ginagawa niya? Malamang hindi. Isang beses lang naman yan sila nakikita. Kada linggo lang kapag magsisimba. O kaya kapag may okasyon. Kapag Pasko, ganun. Sa iba kasi nakatira yan. Nandito lang yan sila kapag linggo. Iba yung totoo nilang bahay. Yung malaking bahay. Paano kaya kung magsumbong na lang tayo sa asawa niya? Baka sakali may makuha tayong hustisya. Baka sakali maawa siya sa atin, di ba? Na ang babata pa natin para maranasan tong ganito. Ay, yan ang wag na wag mong gagawin. Sinasabi ko sa'yo na hindi mo alam kung anong kayang gawin ni Roger. Bugbog sarado ka talaga sa kanya kapag nagkataon. Sasapakin ka niya sa mukha kahit na mabulag ka pa at mamagayang mukha mo. Hindi ka niyan patatawarin. Naisip ko lang dahil babae siya. Babae tayo. Di ba dapat pinoprotektahan natin ang kapwa natin? Asa ka pa talaga, no? Hindi ka rin yan paniniwalaan. Asawa niya yan eh. Kung ano mang sabihin ni Roger, yun ang paniniwalaan niya. Mabait yan kapag pamilya niya ang kaharap niya, habang demonyo siya kapag sa atin. Saka hindi ka paniniwalaan ng tao ngayon mo lang nakita. Pulubi ka pa. Walang maniniwala sa sinasabi ng taong mahirap. Kung ayaw mong mabugbog, huwag mong guluhin ang asawa niyan, lalo anak niya. Parang daig pang santo na di mo pwedeng hawakan. Hindi ako nakinig kay Belen dahil iniisip ko na baka ang asawa lang ni Roger ang makakatulong sa akin para maalis sa kamay ng demonyo niyang asawa. Lalo na't babae rin ang anak nila. Mukha rin na kasing edad ko lang. Paglabas nila ng simbahan, lumapit ako sa babae noong hindi niya kasama si Roger. Kailangan kong magkaroon ng lakas ng loob dahil kung hindi ko to gagawin, baka hindi na ako makalaya sa ganitong buhay. Ate, parang awa mo na po. Tulungan niyo po ako at iba kong mga kasama. Hawak kami ng sindikato ni Roger. Ilang beses niya rin po akong ginagalaw eh. Parang awa niyo na. Marami na rin po sa aming mga kababaihan ang hinahalay ng asawa mo. Maawa ka na. Ikaw lang ang makakatulong sa amin. Sige na po. Hindi naniwala sa akin ang babae. Iniisip niya na kailangan ko lang ng pera at nanggugulo lang ako. Kaya binigyan niya ako ng 20 pesos. Saka sila umalis at nagtungo kay Roger. Itinuro niya ako at doon ko nakita na galit si Roger. Noong araw na yon, nagtangka akong tumakas. Sasakay sana ako ng bus para kung saan man ako dalhin. Pero isa sa mga sindikato na kasama ni Roger ang nakakita sa akin. Kinaladkad niya ako palabas ng bus. Wala man lang pumigil sa kanya dahil sinabi na magnanakaw raw ako at baka may mawala sa kanila. Doon ko nakita kung gaano kawalang pakialam ang mga tao sa akin. Dahil sa halip na sa akin sila mag-alala, tinago nila ang mga gamit nila. Yakap na yakap pa sila sa mga bag na hawak nila. Yun din ang unang beses na naranasan kong magulpi. Binugbog nila ako kung ano-anong pinaghampas sa akin. Gusto nila akong patayin pero hindi nila ginawa dahil mas gusto nilang magdusa ako. Tama na po, ayoko na. Nasasaktan po ako, aray.
Sabi ko po, huwag niyo po yung ituloy. Maawa naman po kayo sa akin. Hindi ko na po ulitin. Hindi sila nakinig sa pagmamakaawa ko, sa pag-iyak ko, hanggang sa dumating si Roger. Galit na galit siya sa akin. Halata yun at alam ko naman kung bakit. Dahil pinilit ko ang asawa niya na maniwala sa mga sinabi ko. Alam ko na mali yun dahil siya ang asawa. Bilang isa rin siyang pulis, aalamin talaga ng asawa niya ang totoo, pero sa kanya rin naman itatanong. Isa yon sa katangahan ko. Akala ko dahil babae ang asawa niya at babae rin ang anak nila, maaawa siya sa kagaya ko. Doon ko napagtanto na tama nga sila. Wala lang ang buhay namin. Walang iya ka talaga? At talagang sa asawa ko pa ikaw lumapit, ha? Ano bang gusto mo? Ipahiya ako? Sinasabi ko sa'yo, sa lahat ng ayoko yung nilalapitan ng asawa ko. Huwag mo sisirain ang imahe ko sa sarili kong pamilya. Hindi ako papayag na ganito lang. Kailangan pagdusahan mo tong ginawa mo sa akin. Lintik ka, ha? Tignan natin kung hanggang sa naaabot yung pagiging pasaway mo. Nakawa mo na naman na to. Ayoko na po. Nasasaktan ako. Maawa ka na sa akin. Aray! Hindi pwede. Dapat magtanda kang bata ka. Walang hiya ka? Tapos balak mo pa talagang tumakas, ha? Anong akala mo? Hindi ka mahuhuli? Sinabi ko na sa inyo una pa lang, hindi nyo alam kung gaano ako ka-impluwensya sa lugar na to. Kahit natangkain mong tumakas, babalik at babalik ka rito. Parurusahan kita bilang tanda sa mga kasama mo na ganito ang mangyayari sa kanila sa oras na magtangkarin silang tumakas katulad mo. Ako ang batas! Tandaan mo yan! Ginulpi nila ako. Ang murang katawan ko na puno ng sugat. Meron pa silang itinatak sa likuran ko. Sobrang init na pumasok talaga sa aking balat. Wala na akong nagawa kundi ang umiyak. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Galit ako, nasasaktan ako, pero wala naman akong magawa. Wala akong kakayahan. Matapos nila akong pahirapan, hindi pa sila nasiyahan dahil pinagsamantalahan din nila ako. Pasa-pasa sila. Ang hirap burahin sa utak ang mga nangyari na yon, Lola Telang. Para siyang bangungot na pabalik-balik kahit nagising naman ako. Nang matapos sila, iniwan nila akong parang basura. Si Belen lang ang tumulong sa akin. Siya ang gumamot ng mga sugat ko. Ayan, pwede na siguro yan. Yan na lang kaya ko eh. Kapag may kumuha sa akin mamaya at may kikitain ako, bibili ako ng gamot mo. Hindi ako makapagsalita ng maayos dahil wala akong lakas. May ilan sa mga kaibigan kong palaboy ang nagnakaw ng gamot para lang sa akin. Alam naman namin na masama yun, pero wala na rin namang pagpipilian. 1 linggo ang nakalipas, nakarecover ako. Pero kahit na ganun, wala pa ring nagbago. Nasa kalye pa rin kami. Namamalimos, naghahanap ng pera na kukunin din naman sa amin. Oh, ano naman yung pagmamasid mo sa mga sasakyan? Kung saan ka dyan sumakay, isa lang ang bababaan mo niyan. Naku, hindi ka pa ba nadadala niyan sa nangyari sa'yo? Ha? Maawa ka naman sa sarili mo. Hindi ka kasi nakikinig sa akin eh. Sabi sa'yo, malupit yang si Roger. Kaya nga sinusunod yan ng mga tao rito. Hindi ka talaga makakatakas sa mga alagad niyan. Gusto ko na makalaya sa ganito. Makakalaya tayo kung mawawala si Roger. Pero paano siya mawawala? Masamang damo yan. Hindi yan mabilis mamatay. Kahit sa impyerno, walang puwang yan eh. Hindi yan tatanggapin ni Satanas. Mahihiya na lang talaga sa kasamaan ng ugali niya. Ayoko na ng ganito. Sana dumating na ang parusa niya. Yung mas malupit pa sa ginawa niya sa mga tao. Sana mas malala yung maramdaman niyang sakit. Yung sasagad din sa kaluluwa niya. At kada minuto nahihinga siya. Ramdam na ramdam niya yung kirot at sakit.
Sana ganon ang mangyari sa kanya. Ay, sana nga. Sana nga. Ilang araw lang ang nakalipas, kinuha na naman ako ni Roger at dinala sa bahay niya. May pinapagawa siya sa akin. Mas malala sa mga nauna. Alam ko na kahit na magreklamo ako, wala naman akong magagawa. Hinayaan ko siyang samantalahin ang katawan ko, na para bang isa lang akong kasangkapan na walang buhay, walang pakiramdam. Ano pang hinihiga-higa mo dyan? Tumayo ka na dyan at tumalis ka na. Hindi mo to bahay para mag-enjoy ka dyan sa higaan ko. Doon ka, bumalik ka kung saan ka nararapat. Humiga ka ron sa malamig na saig, sa karton. Hindi ka espesyal para makahiga ng matagal sa kama ko. Bakit mo ba ginagawa tong ganito? Hindi ka ba nakukonsensya? May asawa ka naman, di ba? Bakit hindi mo iniisip na sinasamantala mo ang mga kababaihan na binabastos mo? May ina ka, may asawa ka at lalong may anak ka. Hindi ka ba kinikilabutan na paano kung sa kanila mangyari tong ginagawa mo? Alam mo, kung sinasabi mo lang yan para makonsensya ako, wala na ako niyan. Alam mo kung bakit? Dahil wala namang masama sa ginagawa ko eh. Wala akong nakikitang mali. Nagpapakasaya lang ako. At kahit na kailan hindi mangyayari sa kanila to dahil may proteksyon ko. Hindi katulad nyo na walang kwentang tao. Mga pakawala lang sa lipunan na to para dagdag sa basura. Kaya dapat natutuwa ka pa. Dahil kahit na papano, natutulungan kita. Sa ganyan mong pag-iisip, nagagawa mo pang humarap sa Diyos. Talagang kada linggo ka pa nasa simbahan? Paano nga ba naman naging ganyan kakapal ang pagmumukha mo? Hindi ako husgahan ng Diyos dahil alam niya ang totoo. Alam niya ang ginagawa ko, kaya huwag mong gamitin ng Diyos. Kung may nagawa akong kasalanan, nagdarasal naman ako. Nagbibigay rin naman ako sa simbahan. Isa pa, ang Diyos mapagpatawad. Hindi ako ang gumagamit sa Diyos kundi ikaw. Walang panginginig sa laman mong maging masamang tao. Tapos haharap ka sa Diyos na para bang napakalinis ng budhi mo. Tandaan mo, alam ko at naniniwala ako, magdurusa ka ng higit sa pinaramdam mo sa akin. Sa amin, tandaan mo itong mga sinabi ko. Darating ang araw na pagsisisihan mo ang maging masamang tao. Iba ka talaga, bata. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob para pagsalitaan ako ng ganyan. Ito lang din nasasabihin ko sa'yo, ha? Hindi ako takot. Hindi ako matatakot sa salita ng batang paslit na walang kapangyarihan. Ang gaya ko, hindi nasisindak ng bata. Lalo na ng palaboy. Malis ka na nga rito. Naiirita lang ako sa'yo eh. Masama ang tingin ko sa kanya. Kung alam niya lang kung paano ko siya pahirapan sa isip ko. Gustong-gusto kong gumanti sa kanya. Gusto kong ihampas ang ulo niya sa pader. Basta kung ano-anong gusto kong pahirap na gawin sa kanya. Yun bang magmamakaawa siya na mamatay na lang kesa ang mahirapan? Ilang araw pa ang lumipas, palakad-lakad ako sa kalye. Kahit na bata pa ang edad ko, mukhang wala nang makitang pagkabata sa akin. Ang alam ko na lang, nabubuhay ako at lumalaban dahil darating din ang araw na magbabago ang buhay ko. Naniniwala pa rin ako na hindi lang ako hanggang dito. Hanggang sa isang gabi, habang tulog ako, nagising ako dahil nasusuka ako sa amoy mula sa hindi ko mawari. Sumuka ako pero wala namang lumalabas kundi tubig lang. Sobrang sakit ng ulo ko. Ano ba yun? Ang baho naman. Mabaho ang alin? Mabaho ba tong kinakain ko? Burger kaya to? Ang bango kaya nito? Ang sarap nga ng amoy eh. Baka may tain ng pusa dyan sa gilid mo. Yan ba yung mabaho? Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang sobrang baho. Ayan, nasusuka na naman ako. Oh. Ha? Amuyin mo nga to. Wala naman ako maamoy na iba. Bagong luto lang to, binili ko. Oo, ayan nga. Grabing baho naman yan. Fritz, gumising ka.
Hoy, gumising ka! Amuyin mo nga kung mabaho. Hindi mabaho? Mabango, no? Masarap? O sige, tulog ka na ulit. Ikaw, huy! Gigi! Huy, gising ka dyan. Amuyin mo to. Mabaho o mabango? Mabango rin? Oh, mabango naman daw. Ikaw lang ang nabahuan dito sa kinakain ko. Baka yung naaamoy mo, yung hininga mo. Baho kasi ng hininga natin eh. Tulog ka na ulit. Hindi na ako makatulog. Parang humihilab talaga ang tiyan ko. Parang lagi pumapaliktad. Ganun. Ano ba yan? Kumakain ako, duwal ka ng duwal. Diyan ka na nga muna. Doon na lang ako kakain. Parang nagiging maselan ka dyan bigla ah. Ang bango nga nito eh. Hahatian pa naman kita kaso baka sabihin mo bulok to. Baka kaya kaganyan kasi baka nalamigan ka. Hindi ko maipaliwanag kung anong pakiramdam ko nung mga panahon na yon. Basta ang alam ko, may mabaho, may nakakasuka. Akala ko nung gabi lang na yon pero nasundan pa. Minsan, bigla na lang din akong nahihilo. Akala ko dahil hindi ako kumain o kaya ay mainit sa nilalakaran ko. Hanggang sa may matandang kasama kong pulubi ang nakapansin sa akin. Ang sabi pa ng isa, pakiramdam niya ay buntis ako. Pinaliwanag niya pa kung paano niya nalaman o napansin. Ako? Buntis? Ako? Bata pa ako eh. Baka naman hindi yan totoo. Eh di naman pwedeng buntis ako eh. Hindi ko yon pinaniwalaan. Ayokong maniwala kahit na hindi ko alam kung paano nalalaman o ang proseso ng pagbubuntis ng isang babae. Hindi naman ako nakapag-aral. Anong alam ko sa ganun? Wala rin naman akong magulang na nagturo sa akin. Ilang linggo pa ang lumipas, hindi pa rin ako dinatnan. Natatakot na ako pero hindi ko pa rin tinatanggap sa sarili ko na baka nga nagdadalang tao ako. Isang hapon, nakatulala lang ako. Ang dami kong iniisip kasama na ang pagbubuntis. Natatakot ako. Paano kung totoo nga? Paano ko naman bubuhayin ang bata sa ganitong mundo? Sa magulong kalsada? Bilang batang ina? Ilang sandali pa, nakita ko si Belen na nasa tawiran. Papunta siya sa akin. Ginagawa mo dyan? Malakas ba ang bigayan ng limos dito? Ando sila sa kabila tapos nag-iisa ka rito? Ang tumal ng kitaan ko ngayon. Hanap nila bagong mukha tapos mas bata pa. Tangina ng mga yun, ang hihilig sa mga bata. Huy, ayos ka lang ba dyan? Nakatulala ka Nag-rugby ka ba? Paano kaya kung totoo na buntis ako? Oh, sino naman may sabi sa'yo? Si Manang Susan. Sabi niya buntis nga raw ako. Kasi kakaiba raw ang pulso ko. Kinabahan tuloy akong bigla. Sana talaga hindi yun totoo. Dinatnan ka na ba? Hindi pa nga eh. Ayun, nasampulan ng kamalasan sa buhay. Ang bilis talaga mabuntis kapag mga bata. Lalo na kapag kasisimula pa lang magregla. Ganyan ako noon. 10 years old, 1 buwan pa lang nireregla, buntis agad. Pero buti nalaglag yung bata dahil panay ako takbo tapos nahulog pa ako sa tulay. Tapos simula noon hindi na ako nabuntis. Salamat na lang wala ako maidadagdag na bata na magdurusa dito sa lansangan. Sana nga baog na lang talaga ako para hindi ako makabuo ng bata. Gabi-gabi ba naman ako nakikipag-sex kung kani-kaninong lalaki para lang sa pera? Hindi naman siguro ako buntis, no? Natatakot ako. Ayoko. Bunga ito ng kawalang hiyaan ni Roger. Natatakot ako na maging katulad ko ang anak ko. Ayokong sa kalsada siya ipapanganak. Tapos sa kalsada rin siya tatanda. Alam ko kung gaano kahirap dito. Palaglag mo. Ganun lang naman yun. Kawawa naman yung bata. Nakakaawa. Mas maawa ka dyan kung dito yan sa kalsada titira. Tapos masama niyan, 3 years old pa lang pinag-iinteresa na yan ng mga hayop dito sa kalsada. Isipin mo, makakasex ng 3 years old mong anak ang 45 o kaya 55 years old na lalaki. Isipin mo yun, hindi pa nakakapagsalita ng maayos ang bata. Inalisan na ng kamusmusan dahil lang sa kawalang yaan nila. Mas maawa ka kung ganun ang mangyayari.
Kaya mas mabuti pang patayin mo na ngayon pa lang. Wala pa naman niyang alam. Wala pa rin kayong alaala magkasama kaya hindi masakit. Kasi ako, kung nasa sinapupunan ako ng nanay ko tapos nakakausap ko siya, aba sasabihin ko talaga sa kanya na magpalaglag na lang siya. Kaysa naman buhay nga ako, andito naman ako sa impyerno. Mas gugustuhin ko na lang talagang ipalaglag ako. Hindi naman siguro ako buntis. Ayoko rin na mabuntis at maranasan ng anak kong ganitong buhay. Natatakot ako dahil bata pa ako. Mag-12 pa lang ako eh. Wala pa nga akong alam sa buhay. Tapos magkakaroon na ako ng anak. Paano ko naman bubuhayin yun? Kaya ba ng 12 years old na maging ina? Batang ina talaga ang labas mo. Ganon ka kagaya ni na Jessa. Yun, anak nun kay Roger din. Kawawa nga yun eh, pati anak niya. Buti nga lalaki anak nun. Hindi basta kukunin sa kanya kapag libog na libog yung mga hinayupak. Kahit baby papatusin ng mga hayop. Ay, kilala mo ba yung si ano? Nakalimutan ko pangalan nun. Basta yung kulot ang buhok tapos mahaba yung pilik mata. Sino ba yun? Basta letter S ang pangalan nun. Nakalimutan ko na kasi. Basta kasama mo yun nun eh. Si Sonia? Ayun siya nga. Buntis yun, di ba? 11 years old din. Siya yung tumalon sa tulay at namatay. Si Roger din ang tatay nung bata. Natakot siya. Hindi niya alam kung anong gagawin sa buhay niya kaya ayun, nagpakamatay na lang kasama ang anak. Kawawa naman. Manahimik nawa ang kaluluwa niya. Pero wag mo yung gagawin ha. Kahit magpalaglag ka na lang. Hayaan mo na maging masama kang tao ngayon kaysa makita mo yung anak mong ginagawa ng masama ng iba. Kahit sabihin nilang makasalanan ka, wag lang talaga madamay ang bata sa mundong to. Isipin mo kung babae yan, matutulad sa'yo. Hindi rin ako sang-ayon sa pagpatay sa bata, pero tandaan mo, anong mangyayari sa kanya? Ganyan sa'yo, ganito sa atin. Hindi na ako nakakibo, Lola Telang. Sa totoo lang, naiiyak na ako nung mga panahon na yon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Dahil takot ako sa maraming posibilidad na mangyari sa akin. Dahil takot talaga akong magkaroon ng anak, lalo na kung babae. Kasumpa-sumpa ang maging babae sa lansangan kung saan lahat ng lalaking nakakakita sa amin para silang mga naglalaway sa laman. Walang bata sa paningin nila. Wala silang awa. Kaya totoo naman ang sinabi sa akin ng kaibigan ko. Kahit ako, bilang ipinanganak sa lansangan, sana hindi na lang din isinilang. Pero hindi ko magawa ang gusto kong gawin sa batang nasa sinapupunan ko. Nakokonsensya ako. Habang buntis ako, patuloy pa rin akong ginagalaw ni Roger. Isang araw, habang naglalakad-lakad ako sa kalsada, napapansin ko ang ibang mga bata na kaedad ko. Pumapasok sila sa paaralan, kasama ang pamilya nila. Bata sila. Naranasan nila maging bata. Habang ako, pilit na tinatanong sa sarili ko kung bakit ganito ang aking buhay. Alam mo, Lola Telang, sa totoo lang, ilang beses kong tinanong ang sarili ko kung may kasalanan ba akong nagawa para parusahan ako ng ganon kalala. Kung may nagawa ba akong hindi maganda para bata pa lang ako ay magdusa na ako. Lagi kong iniisip na ang lupit ng mundo para sa mga katulad ko. Naaawa ako sa sarili ko at doon sa mga batang gaya ko na walang ibang pagpipilian. Umupo ako sa isang sulok habang nakatulala sa malayo. Hindi ko alam na nandoon na naman si Belen. Kung saan-saan na lang kita naaabutang nakatulala ah. Para kang yung iba dyan na nakabatak tapos tulala na lang sa gilid. Ano na palang balak mo ngayon? Hindi ko pa rin alam. Wala naman ako maisip. Wala ba tayong malalapitan? Yung talagang mga tao na may malasakit sa atin? Tingin mo ba magpapabugaw ako kung may malalapitan? Magpapalamog ako sa kung sino-sinong lalaki kung may sasagip sa atin? Ha? E di sana hindi ako pokpok. Sana hindi tayo naabuso rito sa kalsada. Ni normal na tao nga hindi tayo matulungan. Naalala ko noon, ilang taon lang ako noon. Humihingi ako ng tulong sa babae kasi hinihipuan ako ng matanda. Pero wala siyang ginawa.
Tinago pa yung bag niya. Hindi ko naman sila masisisi kasi nga naman iba sa atin mga magnanakaw talaga at mapagpanggap. Pero ayun, wala tayong ibang aasahan sa buhay. Walang tutulong at mag-aalis sa atin dito. Paano yung sa DSWD? Di ba meron naman ganun? Yung mga bahay kung saan pwedeng pumunta yung mga katulad natin? May naririnig na ako eh. May tinatawag sila doon kasi ewan ko kung ano yon. Basta bahay siya na may mga nakatirang mga bata. Tapos nag-aaral din ata sila doon. Umaasa ka pa talaga? Kita mo nga, kinuha rin ni Roger yung mga bata niya kahit nakuha na ng DSWD. Dagdag ka lang palamunin sa mga yun. Huwag ka nang umasa. Hindi to palabas na may tutulong sa atin. Yung mga pulis, yung gobyerno, wala yan. Hindi naman yan para sa atin eh. Para yan sa kanila lang. Hindi tayo kasali dyan. Ilan na ba sa atin na nagbabaka sakaling mailigtas? Gusto ko ng pagbabago. Ayokong ganito lang ako. Gusto ko makaligtas. Kung naniniwala ka sa kaligtasan, sana nga makaligtas ka. Ako kasi sumuko na ako eh. Hinihintay ko na lang ang hatol ng buhay sa akin. Bahala na kung makakaalis pa ako sa pagiging puta. Pero sana ikaw, makalaya ka. Mas may kakayahan ka. Mas nakikitaan kita ng potensyal. Sana nga. Sa totoo lang, Lola Telang, nawawala na ako ng pag-asa. Pero kasabay din nun ay ang patuloy na paniniwala na baka nga may pagkakataon pang ibibigay sa akin. Sa amin, para makalaya sa ganitong buhay. Isang hapon, hindi ko alam kung paano ko napadpad sa tapat ng simbahan. Ni minsan sa buhay ko, hindi ako pumasok sa loob ng simbahan. Wala akong maalala na pumasok ako. Dahil lagi akong nagtatangka pero hindi ko ginagawa, lalo na kapag nakikita kong karamihan sa gumagawa ng masama sa amin ay nasa loob ng simbahan. Katulad ng sinasabi nila, dahil nga raw makasalanan akong tao. Nabata pa ako pero ang dumi-dumi ko na. Wala akong pakialam sa ibang tao. Basta ang gusto ko lang talaga ng mga panahon na yon ay magdasal. Hindi ko alam paano sisimulan. Pero sana po, maawa ka naman sa amin. Maawa ka naman po sa akin. Tulungan mo naman kaming makaalis sa ganitong sitwasyon. Ayoko sa ganito ako mamamatay. Walang katarungan. Alam ko po na masama akong babae. Na marumi po ako. Napakarumi ko. Pero sana naman po, tulungan niyo pa rin ako. Hindi ko na alam kung kanino ako lalapit eh. Wala pong tao sa paligid ko ang makakatulong sa akin. Ikaw lang po. Parang awa mo na. Kailangan ko po ng tulong. Hindi ako marunong magdasal. Hindi ko alam kung paano humingi ng tulong. Basta ginawa ko lang kung ano ang alam ko. Sinabi ko kung ano ang gusto kong sabihin. Umaasa ako na may didinig sa panalangin ko. Hindi ko alam kung kailan. Ilang buwan pa ang lumipas, ramdam ko na lumalaki na ang tiyan ko. Hindi ko na kailangan ikumpirma kung buntis nga ba ako. Dahil alam kong oo. Ang daming masasamang bagay na pumapasok sa utak ko pero hindi ko na ginagawa dahil sa takot. Pero paano ba magbuntis ang batang gaya ko? Paano maging ina? Hindi ko alam. Isang gabi pa, tulog ako noon. Nakabalot lang ng karton ang katawan ko dahil malamig. Nagising ako matapos akong sapilitang hilahin. Tumayo ka dyan, bilisan mo. Ano ba? Bitiwan mo nga ako, nasasaktan ako. Ano bang kailangan mo sa akin? Nakikita mo naman sana nagpapahinga ako. Sakit ang ulo ko. O ba't ang tapang mo naman? Ano ba yung pinagmamalaki mo sa akin, ha? Ano bang akala mo kung bakit kita kinukuha? Alam mo na kung ano yun.
Alam mo na kung ano ang pangangailangan ko bilang lalaki. Kailangan mo yung maibigay sa akin ngayon. Hindi mo man lang ba nakikita na buntis ako? Hindi mo ako tigilan. Utang nga loob, tumigil ka na. May asawa ka naman, di ba? Bakit ba hindi ka masihan sa kanya? Maawa ka naman sa mga kababaihan. Huwag mo akong pinangungunahan sa gusto ko. Kapag sinabi kong kailangan ko ng babae ngayon, kailangan ko. Wala akong pakialam kung buntis ka o anuman. Sasama ka sa akin o kakalad ka rin kita. Kahit na mapuno pa ng sugat ang buo mong katawan, wala akong pakialam. Sa pilitan niya akong dinala sa bahay niya. Hindi na ako nakapalag dahil lagi namang ganon. Wala rin namang mangyayari kung aalma ako. Hindi rin naman ako makakatakas sa kanya. Pero may kakaiba sa kanya noong gabing yun. Para siyang magalaw kumilos. Hindi normal. Ganito ang galaw ng mga adik na nakikita ko sa kalye. Alam kong nakadroga siya noon. Bigla niya akong hinigit. Mahigpit ang hawak niya sa braso ko. Ano ba? Bitiwan mo ako! Ah! Nasasaktan ako! Bitiwan mo ako! Aray ko sinabi! Ah! Hindi niya ako pinakikinggan. Inihagis niya ako sa kama. Matapos noon ay sapilitan niyang tinanggal ang damit ko. Mas marahas siya ngayon. Kung ano-ano na rin ang pinagagawa niya sa akin. Bigla niya akong sinasampal, sinusuntok at sinasakal. Mas malala pa kung ano-ano rin ang pinapasok niya sa akin. Umiiyak ako. Nagmamakaawa sa sobrang sakit, pero wala siyang pakiramdam sa akin. May pagkakataon pa na kapag titigil siya at maninigarilyo, pinapaso niya ang katawan ko. Ganoon ako naging kawawa ng sobra sa kanya hanggang sa natapos siya. Dinugo ako. Sobrang sakit. Hindi ko kinakaya. Hindi tumitigil ang dugo. Nagmamakaawa ako sa kanya pero kinakaladkad niya ako palabas ng bahay niya. Tulungan mo ako. Sobrang sakit talaga. Umalis ka na't baka mapatay pa kita. Wala kang kwentang tao. Salot kayo lahat! Sa akin ka pa mag-iinarte ng ganyan, wala naman akong pakialam sa'yo. Kahit mamatay ka pa sa harapan ko, hindi ako maawa sa'yo. Pinilit ko ang sarili kong kumilos pero hindi ko talaga kaya. Napagapang na lang ako. May mag-asawang nakakita sa akin. Nakauniforme pa ng pulis ang lalaki kaya nung tutulungan niya ako, umiwas ako. Huwag mo akong hawakan. Huwag! Halata sa mukha ko ang takot. Nanginginig ang laman ko. Alam ko na kapag pulis, walang magandang gagawin sa akin. Dahil danas na danas ko yun. Hanggang sa asawa niya ang nagpakalma sa akin. Malakas ang pagdurugo ko kaya isinugod nila ako sa ospital. Yung babae lang ang lumalapit sa akin, hindi kasama yung pulis dahil kapag nakikita ko siya, umiiyak talaga ako. Hindi ko na alam kung ano ang mga sumunod na nangyari. Basta ang alam ko lang, wala na rawang sanggol na nasa sinapupunan ko. Bata pa ang katawan ko kaya naging sensitibo ang pagbubuntis ko. Sa totoo lang, masaya ako. Hindi na magdurusa ang anak ko kapag sinilang ko siya. Nagtatanong sa akin ang babaeng tumulong sa akin pero wala akong sinabi sa kanila. Dahil wala rin namang makakatulong sa akin. Hanggang sa nakabalik na ako sa kalsada. Naku, mabuti na lang talaga okay ka lang. Hindi mo natanong anong pangalan ng mga tumulong sa'yo? Buti mababait sila. Hindi ka ba nila sinaktan? Sinabi naman niya. Cassandra ata yun. Pulis asawa niya, pero hindi ko kinausap. Pakiramdam ko kilala yun ni Roger, tapos kasabwat niya. Hindi na ako humingi ng tulong sa kanila. Paano? Hanggang sa ospital may mga bantay na tauhan si Roger. Kahit ata mapunta tayo sa impyerno may bantay siyang magmamasid sa atin. Lalo na doon. Teritoryo niya kaya yun.
Pero ayos na yan. Mahalaga na wala na yung bata. Kaysa naman gahasain din ng mga walang ya, di ba? Kawawa rin yun kung nandito siya. Baka mamatay ka lang sa sama ng loob kapag pati anak mo hindi mo maipagtanggol. Yun na nga lang din ang inisip ko. Baka paraan na rin yun para hindi siya magdusa. Hindi ko siya pinatay, pero masaya ako na wala na siya. Dahil wala na rin siyang malupit na buhay na kalalakihan. Naiwas ko siya sa mga demonyo. Ilang araw pa ang lumipas, masama pa rin ang pakiramdam ko. Hanggang sa nakita ko na naman ang asawa ng pulis. Kinausap ko siya noon at sinabi niya kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin. Hindi ako kumibo pero sinabi niyang mapagkakatiwalaan siya. Sabihin ko lang sa kanya kung ano ang nangyayari dahil kaya niyang tulungan ang mga naaapi. Kaya mo kong tulungan? Kaya mo kami iligtas sa kamay ng mga taong may katungkulan? Sa mga pulis na mapansamantala? Sa mga taong basura ang tingin sa amin? Kung kaya mo ngayon, sana matagal mo nang nagawa. Sinabi niya sa akin na yun nga raw ang ginagawa niya. Tumutulong na siya sa mga taong minsang naabuso, mga taong gustong mabago ang buhay at may pangarap na maging maayos sa hinaharap. Malambing ang boses niya. Napakagaan niyang kausap, para bang kaya nga niyang tumulong para sa pangarap ko. Pulis ang asawa mo. Alam ko ang gawain ng mga pulis. Kung wala ni isa sa kanilang nakatulong sa akin, alam kong hindi niyo rin kaya ng asawa mo. Mga mapanlin lang kayo. Gusto niyo lang makuha ang tiwala ng isang tao para lalo niyo lang masira. Kung totoo man na intensyon niyo makatulong sa amin, gawin niyo. Ipakita niyo dahil hindi ako aasa kung puro lang salita at pangako. Ang kailangan namin yung may gawa. Wala akong tiwala sa kahit na sino. Nagpapasalamat ako sa kabutihan niya noong kailangan ko siya, pero hindi na para umasa pa na may taong makakatulong sa akin. Habang naglalakad ako at namamalimos, nakita ko si Belen na tumatakbo palapit sa akin. Nagmamadali talaga siya na para bang hindi siya makapaghintay na may sabihin sa akin. Hoy, ayos ka lang ba? Hindi ka na dyan makahinga. Andyan ka lang pala? Kanina pa kaya kita hinahanap. Ano bang nangyari sa'yo? Kung makapagmadali ka dyan, akala mo naman kung anong sasabihin mo sa akin. Meron talaga akong sasabihin sa'yo. Bilisan mo, tara dito. Dalian mo. Bilisan mo naman maglakad dyan. Teka lang naman. Masyado ka naman dyan nagmamadali eh. Gaano ba yan kaimportante ha? Hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin nun. Pero nagtungo kami sa isang lugar na maraming tao. May mga pulis, may mga nag-uusap-usap. Hindi ko alam kung ano yon, pero mukhang may nangyaring krimen sa isang lumang gusali. Hindi naman yun bago sa akin dahil kahit saan naman dito ay may krimen. Oh, ano naman ba to? Ano yan? Bakit may nakatakip dyan? May pinatay ba? Kikilabutan ka talaga sa sasabihin ko. Ay, nagtataasan na naman ang balahibo ko oh. Tingnan mo. Kakatakot talaga. Ano ba kasi yun? Kanina ka pa puro pasabik eh. Hindi mo na lang sabihin. Ano ba yan? Kilala ba natin? Ano? Kasamahan ba natin yan? Pwede mo naman sana sabihin. Di ba may anak si Roger? Yung laging kasama ng asawa niya kapag nagsisimba sila? Yung kaedad mo lang din? Wait lang, hindi ko makwento ng maayos. Kinakabahan ako. Ni-rape yun tapos dyan tinapon yung katawan. Ewan ko pero bugbog sarado. Halos hindi makilala ang muka. Kanina wala pa yung mga pulis, kita talaga namin. Kawawa. Ay, kinikilabutan ako, grabe. Gusto ko naman makarma si Roger sa mga katarantaduhan na pinaggagawa niya sa atin. Pero sa kanya naman, hindi naman sa bata. Ilang taon lang yan, grabe. Hinahanap ko si Roger pero wala siya. Mukhang hindi niya pa alam o baka papunta pa lang sila. Hanggang sa nakarinig kami ng sigaw ng isang babae. Asawa niya yon. Hindi pa nakikita ang katawan ng batang babae pero naglulupasay na siya. Hindi siya masyadong makalakad ng maayos. Inaalalayan pa nga siya ng isang babae na may edad na rin.
At noong nakita niya ang bangkay ng bata, doon na siya nahimatay. Si Roger naman, matagal pa bago niya tingnan ang bangkay. Hindi pa siya naniniwala noong una, pero mukhang pumasok din sa utak niya ang nangyayari. Doon na siya nagsimulang magwala dahil sa galit. Hayop! Mga hayop ang gumawa nito sa anak ko! Huwag lang sila magpapakita sa akin dahil papatayin ko sila! Ang bata pa ng anak ko! Walang kamuwang-muwang tapos bababuyin lang nila! Kitang-kita ko ang galit kay Roger. Para bang gusto niyang mahanap agad ang may kagagawa nun sa anak niya at paggugulpihin hanggang sa mamatay. Pero paano niya gagawin kung hindi niya kilala kung sino ang gumawa? Hindi ako masaya na nangyari yon sa bata. Dahil parehas lang naman kami. Parehas na nakaranas ng karahasan mula sa mga demonyong lalaki. Parehas kaming hindi dapat naranasan yon. Sobrang sakit nun para sa kanya. Alam ko na noong mga panahong nararanasan niya yon, umiiyak siya at humihingi ng tulong. Ilang beses din siyang nagmakaawa. Alam ko yun dahil ganun ako kay Roger noon. Ang nakakatakot lang, namatay siyang hindi man lang naipaglaban ang sarili niya. Doon ako napaisip, ilang kababaihan ang nakakaranas ng ganun? Ilang kabataan? Pero, di ba, galing din naman yon sa tatay niya? Ang humalay sa kanya, kaparehas ng tatay niyang halang ang bituka? Na masaya at proud pang nakakapanggamit sila ng babae. Wala sa edad, sa apilitan. Hindi ako masaya sa nangyari sa anak niya, pero masaya akong nagdurusa ng malala si Roger. Masama na ako kung pakikinggan, pero masaya akong magdusa ang taong halimaw. Grabe, hanggang ngayon iniisip ko pa rin yung nangyari sa anak ni Roger. Alam mo bang galit na galit siya? Pinapahanap niya sa mga tao niya yung gumawa nun sa anak niya. Nag-iisang anak pa naman nila yun. Kasi nga hindi na pwedeng manganak yung asawa niya. Ano ba kasing nangyari? Bakit ba yun na-rape? Di ba hindi naman yun nakatira sa kalsada? May bahay kaya sila, tapos may bantay pa nga yung anak niya. Ang nabalitaan ko lang, narinig ko lang doon sa isa niyang tauhan Di ba, linggo ngayon. Katatapos lang nila magsimba kaninang umaga. Itong si bata, gusto raw maglibot-libot. Tapos ayun, nawala sa paningin nila. Akala nung nanay kasama yung yaya niya. Yun pala nasa CR yung yaya niya. Ayun na. Tapos maya-maya natagpuan na lang yung katawan niya. Kapag talaga naiisip ko, kinikilabutan ako. Kawawa, di ba? Isipin mo yun, bata pa. Grabe, sobrang sakit nun. Yung anak niyang alagang-alaga niya, bababuyin lang ng ibang tao. Ang masaklap pa, papatayin pa. Kung ano yung pangarap niya para sa anak niya, lahat yun mawawala. Nag-iisang anak, hindi lang tripleng sakit yun. Ang sabi nga ng iba, karma na niya. Paano, nung gabi pala na yon, may pinagsamantalahan siyang bata. As in bata ha, mas bata pa sa'yo. 6 years old lang ata yun. Kawawa yung bata na yun, hindi tumitigil yung pagdurugo niya. Kasi isipin mo, baby pa yun kung tutuusin. 6 years old. Tapos kinabukasan biglang magsisimba na para bang yun ang paraan para mahugasan yung mga kasalanan niya. Ayan, malalang karma ang inabot niya. Yung pinaranas niya sa mga kababaihan, yun ang naranasan ng anak niya. Sa anak niya ako awang-awa. Grabe, hindi naman niya kasalanan na tatay niya si Roger na rapist. Kaso, ayun siguro yung kapalaran niya ang magbayad ng kasalanan ng tatay niya. Ano na kayang gagawin niya ngayon na wala ng anak niya? Malala pa yan kung gagalaw pa siya ng bata. Grabe na ang pagiging demonyo niya. Iba rin talaga ang karma, no? Hindi sa kanya tumama, pero talagang buong pagkatao niya yung nawarak. Umiiyak siya sa kasalanang ginawa niya rin. Galit siya sa mga taong kaparehas niya ng ginagawa. Grabe. Bumalik sa kanya. Paano kasi? Alam na nga niyang babae ang anak niya, hindi niya pa ginawang matino ang sarili niya. Ang sabi niya pa, may proteksyon ang anak niya. Tapos ngayon, hindi niya naman nagawang protektahan.
Kahit makuha niyang katarungan para sa bata, hindi pa rin siya patutulugin ng sakit. Nakikibalita ako sa nangyayari kay Roger. Lagi siyang galit. Minsan, pati kami ay binubugbog niya para lang mailabas ang galit niya sa pagkawala ng kanyang anak. Minsan pa nga, naabutan ko siyang binubugbog ang isang bata. Umawat ako dahil hindi ko maatim na may ibang taong nagdurusa dahil lang sa nasasaktan siya sa pagkawala ng anak niya. Dahil hindi naman kami ang may kasalanan nun, bakit sa amin siya nagagalit? Umalis ka dyan dahil baka sa'yo ko ibunto ng galit ko. Sinisigurado ko sa'yo na kapag binugbog kita dito ka na rin malalagutan ng hininga. Bakit ba sa amin ka nagagalit? Hindi ba? Isa ka rin namang masamang tao? Galit ka sa nang rape sa anak mo, pero rapist ka naman. Hindi mo ba nahahalata ha? Naranasan ng anak mo pinaranas mo sa amin. Ibig sabihin lang yan, bawi yan ng karma sa'yo. O ano, masakit ba? Durog ba pagkatao mo ha? Hindi ba kinakaya ng kaluluwa mo? Ganyan. Oo, ganyan mismo ang dinaranas namin araw-araw. Sobrang lala niyan. Buhay na buhay ka, pero patay ng kaluluwa mo dahil sa sakit. O ano, galit ka sa amin dahil hindi mo mabigyan ng hustisya ang anak mo? Bakit? Tingin mo ba? Sa mga batang namatay sa kamay nyo, may nakuha bang hustisya? Wala, di ba? Kaya wala ka ring karapatan na humanap ng hustisya. Tama lang sa'yo yan. Hindi mo alam ko nung pinagdaraanan ko sa buhay. Hindi mo alam dahil lahat kayo, mga wala kayong kwenta. Mga patapon ang buhay nyo. Bakit ako makukonsensya sa mga ginawa ko, ha? Dahil kayo mga dagdag salot lang kayo sa lipunan. Dapat nga kayong mga pulubi kayo, mga pinagpapapatay na kayo. Ayan, ganyan mismo kasama ang ugali mo. Ganyan mismo kalupit ang kademonyuhan mo. Tao rin kami. Tao kami. Wala kang karapatan na sabihing wala kaming kwenta. Dahil katulad nyo, may karapatan kaming mabuhay. May karapatan kaming maging maayos. Alam mo kung sino ang pinapatay? Mga katulad mong hayop. Mga katulad mong demonyo. Magsama-sama kayo sa impyerno. Doon mo gantihan ang kapwa mo rapist. Balak tutukan ni Roger ng baril si Fiona, pero dumating ang pulis na asawa ni Cassandra. May iba pa itong pulis na kasama at inaaresto nila si Roger. Nakakuha na raw ng ebidensya sa kanila sa mga iligal niyang gawain. Maging ang mga kasabwat niyang pulis ay nahuli nila. 2 pa roon ay pinaghahanap dahil nagtago na. Pumalag pa nung una si Roger pero nabaril siya sa balikat. Noong mahuli siya, isa-isang nagsitakbuhan ang mga pulubi dahil may mga pulis din na humuli sa amin. Ang iba nakatakbo, ang iba naman nakuha. Katulad namin. Pero ako, kusa akong sumama. Hindi ko rin alam kung bakit ko yon ginawa. Basta ang alam ko lang, pakiramdam ko, ito na ang pagbabago na hinihintay ko. Ito ang tunay na pagsagip sa akin. Doon ko lang din napatunayan na hindi lahat ng pulis ay masasama. Hindi lahat ay katulad ni Roger. Nabuhay kasi ako na nag-aakala na lahat ng opisyal ay mga tiwali. Ginagamit lang ang kanilang trabaho para sa pansarili nilang interes. Pero noong makilala ko ang tulad ng asawa ni Cassandra, napagtanto kong may maaasahan pa rin sa kanila. Dinala kami noon sa isang lugar. Puro babae lang ang nasa bahay na yon. Maayos silang lahat, mukhang masaya. Naikwento rin sa amin na katulad daw namin sila. Mga iniligtas lang sa kalye, mga kabataan na nakaranas ng kalupitan, mga karahasan. Ang alam ko lang, gusto ko ng pagbabago sa buhay ko. Kasama ko noon si Belen. Noong una nga ay ayaw niya dahil natatakot siya. Hindi niya alam kung may kakayahan pa ba siyang magbago o kung may tatanggap pa sa kanya. Hanggang sa ilang linggo na kami doon at ang masasabi ko lang, masaya ang tumira sa isang bahay, ang may mag-aalaga, ang maging ligtas. Hindi na ako nakakapagyosi ah. Ano ka ba? Tumigil ka na sa ganyan mo.
17 ka na ba? Isang taon ka na lang pala rito ah. Hanggang 18 lang daw dito eh. Oo nga, yun ang sabi sa akin. Pero pwede raw ako maging ano rito. Ano ba yun? Basta, yung dito ako magtatrabaho. Tutulong ako tapos may bahay rin ako at sweldo. Tapos mag-aaral daw ng TESDA. Para pwede na raw ako maghanap ng trabaho. Pwede na yan no? Para hindi ka naibugaw. Bagong buhay. Yun na nga rin ang naisip ko. Ay, may nabalitaan ako. Huwag ka maingay ah. Narinig ko lang to kanina nung naglilinis ako sa banyo. Ang sabi nila, namatay na rin daw ang asawa ni Roger dahil sa sobrang stress sa pagkawala ng anak nila. Ngayon, si Roger para na rin daw nababaliw. Hindi raw pinayagan na magpunta sa burol ng asawa niya. Aba, grabe nga raw ang pahirap sa kanya. Narinig ko rin sa kanila, may mga parusa din pala sa mga rapist kahit nasa kulungan sila. Hindi ko na nga lang narinig kung ano ba yung parusa na yun. Baka pinapasukan ng batuta sa puwet ano? Oh, grabe naman pala dinanas niya. Baka sa susunod niyan maging palaboy na siya dahil nga nabaliw na. Grabe yung pagtama ng karma sa kanya. Talagang hindi na siya nakaiwas. Sagad na sagad naman kasi ang kasamaan niya eh. Pero ganun talaga. Tunay talaga ang karma. Kung anong masama na ginawa niya sa kapwa niya, tsak na yun din ang balik. Hindi ko alam kung maaawa ba ako kay Roger o hindi. Pero alam ko lang na ang pagdurusa niya, parte na yon ng karma niya. Dahil kung hindi siya parurusahan, malamang may mga tao pa ring magdurusa sa mga kamay niya. Mabilis na lumipas ang panahon. Umalis na rin si Belen hanggang sa ako naman ang nagpatuloy sa loob ng tila bahay ampunan. Nag-aral ako doon, natuto, nagkaroon ng pag-asa. Nagkaroon ng mga kaibigan at tiwala na may mga tao pala talagang handang sumagip ng mga tulad ko. Wala na akong naging balita kay Roger dahil hindi na yun ipinaalam sa amin. Yung iba naming kasamang pulubi, hindi ko na rin alam kung nasaan sila. Kung ano ba ang ginagawa nila. Yung iba kasi, kasama kong bumubuo ng bagong buhay. May mga naiwan na peklat ang masakit na nakaraan ko, pero hindi yun magiging hadlang para mangarap. Ngayon, Lola Telang, nag-aaral pa rin ako ng abogasya. Gusto kong maging abogado para sa mga mahihirap na tao. Gusto kong makatulong ako sa mga taong minsang naabuso katulad ko. Palaboy man sila sa kalye, lahat may karapatan na makakuha ng hustisya. Ang alam ko lang, sa 15 taon na nakalipas, naging matatag ako. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na mangarap ulit. Salamat talaga na may mga lugar palang katulad nito. Pero sadyang sa panahon ngayon, marami pa rin ang nasa lansangan dahil nga takot pa rin silang magtiwala o takot sila sa pagbabago. Hindi ko na alam kung anong kalakaran sa kalye ngayon. Pero alam kong hindi pa rin nawawala ang mga sindikato at gumagawa ng masama. Yon ang bagay na gusto ko ring mapuksa. Sana rin, wala ng mga tao o kabataan na magdudusa sa mga taong mapanamantala. Tunay na hindi pantay ang hustisya. May mga naiiwan, may mga mas pinapanigan. Hindi rin lahat tapat sa sinumpaan nilang tungkulin. Kaya minsan, karma na ang naniningil. Hindi dahil para gantihan ang mali, kundi para ipaalala na walang kasamaan ang nananatiling lihim magpakailanman. Minsan, may mga pulis na mapanamantala, na sila pa ang tumataliwas sa batas na dapat ay pinapanigan nila. Pero kahit nakampante siyang hindi masisira ang mga maling gawa, darating talaga sa buhay nila ang pagbalik ng mga mali niya. Ganon ang batas ng karma. Sapagkat ang taong ginagamit ang kapangyarihan sa kasamaan, ito rin ang gawa na sisingil sa kanya. Walang ranggong makapagtatago sa bigat ng konsensya at walang unipormeng makakapigil sa pagkahulog kapag ang integridad ang ipinagpalit. Pero sa kabilang banda,
May mga tao ring pinipiling bumangon mula sa pinakamadilim na bahagi ng buhay. Tulad ng batang pulubi na minsang walang boses, walang tirahan, walang pinanghahawakan. Hindi kailanman huli para sa sino mang lumaki sa lansangan na mangarap ng mas mataas. Ang kahapon ay hindi sentensya. Ito ay paalala lamang kung gaano kalayo pa ang pwede niyang marating. Ang mundong ito ay hindi perpekto, pero may puwang para sa hustisyang ibinabalik ng panahon at para sa pagbabagong kusang nagmumula sa puso. Ang dating batang kinalimutan ng lipunan ay pwedeng maging simbolo ng pag-asa. At ang dating pulis na umabuso sa kapangyarihan ay pwedeng maging aral na ang tunay na kapangyarihan ay ginagamit para magtanggol, hindi para manlamang. Tandaan na lamang, hindi man pantay ang hustisya, pero may panahon na ang langit na ang magbibigay ng nararapat na parusa. Hindi mo rin kontrolado ang nakaraan, pero maaari mong kontrolin ang kinabukasan base sa pagbabago mong hangad. Nakakalungkot naman talaga mga apo na may mga tao pa ring nakakaranas ng ganitong karahasan hanggang ngayon. Mga tao ring nasa tungkulin pero ginagamit lang pang abuso. Kung kayo mga apo ay may opinyon o komento sa ating bagong kwento, maaari nyo yang ibahagi. Naway may magandang aral din kayong napulot. Shout out sa ilan sa mga mahal kong taga-subaybay ng mga istorya ni Lola Telang. Alvin John Santos, Sari Sari TV, Jamie at April, Amor Fontanares, Nika Jean Perez, Bubu Labdudu, Jocelyn Morilla, Elise Padilla, Team RMZY, Certified Provinciana, Rosalyn Jimenez, Aida, Aisha Marie Getutua, Michelle Okumura, Ronald Bel Zabahado, Chris Villanueva at Adrian Bahado, Cecil Vlog. Salamat sa pakikinig nyo. Melanie Braza, Mary Jane Rico, Ate Tin, Charmaine Ebon, Lynn Buro, Jim Fel Tombok, Ramji ng Saudi Arabia, Alesna Roda, Elgin TV Vlog, Heli Borja, Kenan Aki Magan, Rika Tataan, Rosemary Casonete, Mayumi Cañete, Jocelyn Kai, Melinda Maglangit, Rowena Bolaños, Siti Fatima Isnani Uy, Elsa Haviña, Robelin Rodavia, Jose Antonio at sa buong staff ng Casa Ferta Private Resort ng Lago Vista Subdivision, Pansol, Calamba, Laguna. Napakaganda ng resort na ito. Napakalinis at sobrang mababait ang lahat ng staff. Maraming salamat sa pag-aalaga nyo sa amin nung ginanap dyan ang aming masayang Christmas party. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa walang palyanyong pakikinig mga apo.